may bagong online loan platform na nada-download sa Google Play Store at yung pangalan niya ay si bKash. So, operated by Cash B. Binaliktad lang niya. So, this loan app is operated by a company that's registered with the Securities and Exchange Commission. But the question is, okay ba siya sa inyo? Is it better than Cash B? If I were you, I'd stick around and find out more if you're into loan app. Hello everybody, welcome back to my channel. Obviously, this video is not sponsored and based on my personal experience. So, dun sa Facebook, usap-usapan tong si bKash. And bakit parang kino-compare siya ni Cash B? Kasi yung pala, si Cash B din pala yung nag-ooperate sa kanya. I'm not sure exactly kung tama yung term ko, but pindutin nyo yung, ayun, makikita nyo si Cash B. Download nyo sa Google Play Store kung gusto nyo siyang i-try. Pero ako sa inyo, wag muna. Kasi ako na yung nag-try para sa inyo. Para sa dulo ng video, magde-decide na lang kayo kung okay ba siya o hindi. Or ipupush nyo pa rin ba. Nasa inyo po yan. Kasi hindi ko po ini-encourage yung pag-utang. Kasi pag-utang is a responsibility. Kung hindi mo naiintindihan yung mga terms and conditions, baka maging problema na siya sa inyo. Kung 1 ID lang yung kailangan mo and sabi niya compliant daw siya. So, ayun, meron po siyang 2.9 stars. Maybe because hindi naman siya kaganda. Or baka kasi, konti pa lang yung nagbibigay sa kanya ng rating. So, yun nga, let's go through the application process and see kung bakit 2.9 stars lang siya. So, ayan po guys, pagka-download nyo sa kanya, syempre, meron siyang disclaimer or meron siyang paalala. At kung gusto mo mag-continue, i-close nyo yan at ibibigay nyo yung phone number nyo sa kanya. Magpapadala po siya ng OTP, sabi ko sa inyo, familiar eh. At ito ay manggagaling kay bKash. Pagkatapos yung ibigay yung OTP, mag-proceed kayo sa pag-create ng password. At yung next is privacy policy niya at kailangan mag-agree ka doon para makapagpatuloy at i-click mo yung accept. Hihingi niya yung personal information. Sabi ko sa inyo, yung nag-iba is kulay lang talaga. Mandatory po na ibigay mo yung Facebook profile mo. May instructions pa siya kung paano kunin yung profile ng Facebook, yung Facebook link mo. So, dapat ibigay mo talaga yung link. Hindi ka makakaluwas dyan. Otherwise, hindi ka makakapag-proceed. Hingi din siya ng email address mo at dapat totoong email address yun. Kaya next is verification na. Identification pala. Kaya hihingi po siya sa'yo ng ID. Isang ID lang yung kailangan niya at yung pagpipilian mo lang ay 6. Driver's license, passport, postal ID, new or old passport pwede, RC and UMID. Ayan po yung mga tinatanggap niya. So, pipicturean mo yung front ng ID mo, lalagay mo rin yung ID number, at magsi-selfie ka kasama ng ID mo. Pag nakalusot, then mapupunta ka sa next page. Kung saan ibibigay mo yung birthday mo, yung marital status, number of children, college, province, city, barangay, address, gano'n. Next, emergency contact collection na. Kaya hingi po siya ng permission na ma-access yung emergency contacts mo at hack ang contacts. Kasi dito kayo kikilabutan guys sa next page dito. Hindi ka pwedeng maglagay-lagay lang ng kung ano-anong information kasi dapat pipiliin mo siya dun sa phone book mo, okay? Tapos yung emergency contact number 2 at saka emergency contact number 3, ganun din. At hihingi po siya ng random na emergency contact. Imagine that. Random. Pili ka ng mga contact 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Idadadag mo dun. Kung sa inyo, gusto nyo patuloy. Kaya, ayun, pagkatapos mo magbigay ng 9 contact people, sabi nila, i-contact mo daw nila in case of emergency. Hihingi na information ng employment mo. At pipicturean mo po yung company ID mo tsaka yung payslip mo. Kahit na sinabi mong freelance ka, hihingi nyo pa rin yun. Pagkatapos ay hihingi nyo yung company name, company contact. Kapag ganito yung app, expect kayo na mag-verify nyo sa company nyo. Swerte nyo kung hindi. Well, because meron silang number ng company nyo, then mag-advance na lang kayo mag-isip. Kung employment mo naman ay, say for example, sasabihin mong housewife ka, so hihingi pa rin siya ng monthly salary, kailan ito magsisweldo, or hihingi rin siya ng proof of billing. Lalabas itong mga select loan amount. So,
based on the information that you have provided, you can loan a minimum of 2,000 and a maximum of 11,000 pesos. So, hindi po 50,000 pesos yung pwede mong ma-loan agad. So, sa mga ganitong loan apps, mag-i-expect ka na doon ka magsisimula sa mababang amount. At saka, yung mga terms mo daw is 60, 90, 120 days. Pag-iwala kayo dyan. So, pag first time mo, expect ka na 7 days, 10 days, yun yung i-expect mo. And then, huwag ka mag-expect na kahit na ilagay mo yung 11,000 yun yung ma-approve sa'yo. Kasi it's subject to approval, and expect ka na lang na doon ka talaga magsisimula sa pinakamababa. Click mo na next, hihingin niya kung saan channel mo siya gustong matanggap. So, pwedeng bank, pwedeng GCash, kasi wala po silang mga fees. Yung fees nito ay ikakatas niya sa amount na matatanggap mo. So, kung pipiliin mo MU Villier or RD Pawn Shop, ayun, ito po yung mga fees. So, mahal siya, diba? Pero nasa inyo na yan kung saan yung pinaka-convenient para sa inyo. Just remember na may fees yung MD Villier at yung RD Pawn Shop. So, proceed. Siyempre, ipapakonfirm niya kung gusto mo ba doon mo matanggap yung perang ilo-loan mo sa kanya. Your approval loan is based on your credit score and credit history. Wow, bongga! In-approve sa akin 2,000 lang. At nakakaloka yung fees niya, ha? Imagine! So, bongga yung processing fee niya. Ang mahal-mahal. Yung processing fee niya, 960. Tapos kung pinili mo pa is yung MU Villier or RD Pawn Shop, di mas lalo lalaki yung ikakaltas sa loan mo. Kaya for example, 1,000, yung processing fee niya is 960, kahit na yung interest niya is 4 pesos and 20, yung discount, kahit na sinabi niya 0% interest kasi first time mo, yung matatanggap mo pa rin is kalahati lang ng amount na uutangin mo. So, yung babayaran mo after 7 days, remember kanina pinagpili ka niya kung gusto niya 60 or 90 days, yung first term mo is 7 days lang. So, ito guys yung mga kinoconsider natin bago tayo umutang sa mga online loan apps tulad ni Bcash. Huwag kayo kaagad-agad kasi maniwala sa mga sinasabi nila na mababa daw yung interest kasi babawi talaga yan somewhere. One way or another eh. Tulad ng processing fee or service fee. Tulad nito. So, ewan ko sa inyo kung uutang kayo o hindi, but at least pinakita ko sa inyo. And that explains pala bakit siguro 2.9 stars lang siya sa Google Play. So, kung itutuloy mo siya, then click mo yung confirm application. Otherwise, exit ka na. Huwag mo nang i-confirm. Hindi ka pwedeng mag-delete ng account on your own. At pa nilagay itong delete account? Hindi naman siya nag-work. Kailangan ko pa daw i-contact yung info at bcash.ph to deactivate account. For me, ayoko ng mga ganitong style. So, I hope nakakatulong yung video na to guys sa pag-set ng expectations nyo regarding this online loan platform na kung tawagin ay si Bcash na minamanage ni Cash B. And I hope to see you on my next vlog. Bye!